Number 2, hindi mo lang iingatan ang papasok sa iyong tenga, kundi iingatan mo ang iyong puso. Guard your heart. Sabi sa mga Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaibigan, kung gusto mo magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, ay kailangan meron kang tamang puso. Sabi ni David sa mga awit 66:18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Kaibigan, kumusta ang iyong puso ngayong araw na ito? Kung ang puso mo ay naghahangad na gawin ng isang kasalanan, ay hindi ka didinggin ng Diyos. Alam ito ni David, kaya ingat na ingat siya sa kanyang puso. Ayaw niyang manahan ang kasalanan sa kanyang puso. Bakit? Dahil ang sabi niya, hindi ako didinggin ng Panginoon kung magpapatuloy ako sa kasalanan. At nakita ng Diyos ang puso ni David, kaya nung pumili siya ng susunod na hari pagkatapos ni Saul, ay si David ang pinili niya. Ipiniresinta ni Samuel sa Diyos ang mga kapatid ni David na mas malalaki, mas mukhang maabilidad at may kakayanan. Pero tignan mo kung saan nakatingin ng Diyos. Sabi sa 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Wow, sabi sa talata ay sa puso tumitingin ang Diyos. Kaya nga kaibigan, ingatan mo ang iyong puso. Bakit? Kasi kung anong laman ng puso mo, ayun ang lalabas sa aksyon at salita mo. Yun ang mangyayari sa panlabas. Sabi sa Lucas 6:45, ganoon din naman ng tao, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil sa puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Na-realize ko ang action natin ay hindi ang pangunahing problema. Secondary lang ito. Itong external na action natin, nagalit ka, nagmura ka, naghiganti ka, ito ay mga symptoms lamang. Pero meron pang mas malalim na problema. Ang problema ay ang ating puso. Kaya kailangan nating bantayan yung ating puso. Kailangan nating malaman kung anong nangyayari sa kanya. Nakikita mo ba itong toothpaste na ito? Kapag piniga mo ito, anong lalabas? Siyempre, toothpaste. Hindi lalabas ang hot sauce o kaya lotion. Tama ba? Kahit gaano karaming beses mo pigain ito, hindi lalabas ang lotion dito. Now, bakit ang lalabas pag piniga mo ang isang toothpaste ay toothpaste pa din? Kasi, yun yung laman nito. Kaya kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Kapag piniga ka, anong lumalabas? Kapag merong isang tao ang nagmaliit sa'yo, anong lumalabas? Galit? Pagmumura? Paghihiganti? Bakit ito yung lumalabas? Dahil yan ang laman sa loob. Yan ang laman ng puso. Kapag may pumiga sa'yo, nanloko sa'yo, hindi sinabi ang totoo at naglihim na nagdulot ng malalang problema, anong lumalabas sa iyo? Panloloko din? Panglalamang, pangaalipusta sa social media. Bakit ito yung lumalabas? Yan kasi yung laman sa loob. Yan ang laman ng puso. Kapag pinipiga ka ng problema, anong lumalabas sa iyo? Takot, anxiety, at pagdududa sa Diyos, paniniwala sa kasinungalingan ng dyablo na nagko-condemn sa iyo, o kaya stress. Tapos sasabihin mo, kaya ako ganito kasi ito yung sitwasyon ko. Kaya ako ganito kasi itong tao na ito talagang masama. Mali kaibigan, bakit ito lumalabas? Yan ang laman sa loob. Yan ang laman ng puso. Kung anong laman ng puso, yan din ang lalabas. Sabi sa Mateo 12:34, lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Now, paano naman natin babantayan yung ating puso? Imagine natin yung isang kotse. Meron itong dashboard. Doon sa dashboard, makikita doon yung fuel gauge. Kung may laman ba ng gasolina o wala. Meron ding temperature, meron mga error lights, speedometer, level ng oil at iba pa. Kapag tayo nagmamaneho ng kotse, nakamonitor tayo sa ating dashboard para malaman natin kung meron ba problema ang ating kotse. Kasi kung hindi, baka mamaya drive ka ng drive. Akala mo may gasolina ka pa pero dun sa dashboard nakalagay na wala na pala. Hindi mo tinitignan kaya maya-maya titirik ka na. At ganun din yung danger kapag hindi natin binabantayan yung dashboard ng puso natin. Ang puso natin ay may red lights na dapat nating tinitignan. Isa sa mga red lights ay pride.
kasakiman, kaduwagan, poot, maling kaisipan patungkol sa Diyos, pagiging makasarili, pag-entertain ng condemnation ng dyablo, pagkakaroon ng kalungkutan pero walang balak magbago, pagiging malamig sa worship, pagiging malamig sa quiet time. Ito yung mga ilan lang sa dapat nakalagay sa dashboard natin na minomonitor natin palagi. Binabantayan natin yung ating puso kung tayo na ba ang nakaupo sa trono o ang Panginoong Hesus pa rin. Kaya kaibigan, bantayan mo ang iyong puso. Now, hindi sinabi ng Diyos na bantayan mo yung puso ng asawa mo o kaya yung puso ng kaaway mo. Mali. Sabi, bantayan mo yung puso mo. Bakit? Kasi yan lang ang kaya mong kontrolin. Yung puso ng iba, hindi mo mababago. Ang pwede mo lang gawin ay bantayan mo ang iyong puso at patuloy mong mahalin yung kaaway mo. Kaya kaibigan, kailangan na maging honest ka sa sarili mo. Tingnan mo ang iyong dashboard. Isulat mo sa papel kung anong kailangan mong bantayan sa iyong puso. Sabi ni John Calvin na meron lang dalawang wisdom ang kailangan natin. Knowledge of God at knowledge of ourselves. Ang ibig sabihin ay hindi lang natin dapat kilala ang Diyos o hindi kilala din natin yung ating sarili. Kailangan nating bantayan yung ating puso ng buong sikap. Kaibigan, naka-line up na yung mabubuting bagay na gagawin mo dito sa mundo na makakabuti sa iyo. Ilagay mo dito ang puso mo. Halimbawa, makipag-usap ka sa Kanya araw-araw, ibahagi mo yung mabuting balita sa iba, ibigay mo yung best mo sa Diyos sa pamagitan ng pagiging mabuting katiwala ng iyong time, talent, treasure. Naka-line up na yung gagawin mo pag-disciple sa iyong mga anak. Naka-line up na yung mga good works na ibibigay mo sa mga nangangailangan. Maaring may mga panahon na hindi mo feel na gawin yung pinapagawa sa iyo ni Lord. Pero sabi niya, pagsikapan mo at tutulungan ka niya na magawa mo ito. Huwag mo ubusin ang oras mo sa mga bagay na walang eternal value. Ang daming gagawin na binigay sa iyo at sa akin ng Diyos para maging busy tayo dito para mabantayan natin yung ating puso. Kapag lagi ka idle, pa-cellphone lang, ay mas lalo kang prone sa atake ng dyablo. Sabi sa Proverbs 16:27-29, idle hands are the devil's workshop. Idle lips are his mouthpiece. An evil man sows strife. Gossip separates the best of friends. Wickedness loves company and leads others into sin. Si Fanny Crosby ay nagsulat ng 8,000 kanta. Kaya lang, nung siya ay 6 weeks old, ay nagkamali yung doktor sa pagbigay ng gamot sa kanya. Kaya siya ay nabulag. And then, matapos ang maraming taon, ay in-interview si Fanny Crosby. Sabi niya, wala naman ako sama ng loob o galit doon sa doktor na nagkamali ng paggamot sa akin. At kung mamimit ko siya ngayon, ay magpapasalamat ako sa kanya ng paulit-ulit dahil ginawa niya akong bulag. Alam mo, nasa isip ni Fanny Crosby na yung kanyang pagkabulag ay regalo ng Diyos sa kanya na nakatulong para makapagsulat siya ng maraming kanta para sa Diyos. Grabe, no? Hindi niya sinabi na ayoko na sa sarili ko, wala na akong magagawa. Hindi, nag-focus siya sa Diyos. Tinignan niya yung kanyang puso, binantayan niya ito at inalign sa kalooban ng Diyos. At ang nangyari, na-fulfill niya yung kanyang full potential. Kaya kaibigan, anong dahilan bakit ka nawawalan ng pag-asa? Lumapit ka sa Diyos, kilalanin mo siya at gawin mo kung anong pinapagawa niya sa iyo at tutulungan ka niya na magawa mo ang purpose niya para sa iyo. Now, paano si Fanny Crosby ay puno pa rin ng joy sa kabila ng kanyang pagkabulag? Dahil binantayan niya yung kanyang puso. Nag-focus siya sa Diyos at hindi sa kanyang sarili at sa kanyang problema. Maraming tao hindi maka-crossover. Palaging nakatingin sa sarili. Kawawa naman ako. Ito yung problema ko. Ito lang ang nakayanan ko. Failure ako. Nakakalungkot kasi hindi siya nakafocus sa Diyos at sa kung anong pinapagawa sa Kanya at sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Kaya hanggang ngayon, hindi siya lumalago. Hindi niya na-experience yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos dahil sa Kanyang pagsunod.